Kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong Pilipinas? Wala ako sinabi kahapon. Ang mga tao first speaking ko, Tila uminit na naman ang ulo ng mga Duterte supporters kay GMA7 News reporter na si Mariz Umali. Kani-kanina lang nang muling na interview ni Mariz ang vice-presidente sa Netherlands na tanong ni Mariz kay VP Sara ang ukol sa panawagan nila na mag-resign na si BBM sa kanyang pwesto. At hiningan ni Mariz ng reaksyon ng bise sa sinabi ng Malacanang na si VP Sara din ang makikinabang kung mangyari nga ito. Agad itinama ni VP Sara si Mariz, anya wala siyang direktang sinabing mag-resign na si BBM sa pwesto at iklinaro kay Mariz ang konteksto ng kanilang panawagan. Agad din nag-react ang mga DDS na nasa paligid ng bise at harap-harapang pinaratangan si Mariz at ang GMA7 ng fake news. Panoorin ang video. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong Pilipinas? wala ako sinabi kahapon. Ang mga first speaking ko, hindi ko siya wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan Wala po kayong sinabi ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, Your Honor. Wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. It's very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi Dami ka anomalya. Magpadami kami ang criminal sa mga drug addict. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami nakikita. Mga kapuso, Lunes po ngayon dito sa The Hague, Netherlands, at makikita po natin yung mga kababayan po natin ang galing pa po sila sa iba't ibang lugar mula rito sa Europa para makabisita rin dito sa detention facility kung saan nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at inabangan din po nila yung paglabas ni Vice President Sara Duterte na ika-6 na pagkakataon na pong dumalaw sa kanyang ama dito sa Scheveningen Prison dito sa The Hague, at nagbigay ulit ng update ang vice-presidente tungkol dun sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng kulungan. Of course, sinasabi pa rin niya na yung soft drinks pa rin yung isa sa mga talagang hinihingi ng kanyang ama. Bukod doon ay maayos naman yung kanyang kondisyon. Pinag-uusapan pa rin nila yung tungkol sa timeline, yung kampanya, mga bagay na may kinalaman sa eleksyon 2025, lalo't of course, tumatakbo rin ang dating Pangulo. So, inaalam niya kung ano ba yung paraan para siya makalabas ng kulungan. Sa ngayon po ay nilinaw din po ni Vice President Sara yung konteksto ng kanyang binanggit na inihalin tulad niya ang kanyang ama na kung siya ay babalik sa Pilipinas, nangangamba siya na baka matulad siya kay dating Senador Ninoy Aquino na pinaslang sa tarmac noong August 1983. Ang sinabi niya na dahilan ng kanyang pagbanggit nito o yung kanyang pag-aalala ay dahil nangyari na raw sa kasaysayan at posibleng maulit-ulit. Wala siyang sinasabi na sinabi raw ng kanyang ama na inihahalin tulad niya ang kanyang sarili kay Senador Ninoy Aquino, kundi siya mismo ang nagsasabi na baka matulad ka rito. Kaugnay naman dun sa usapin ng tungkol dun sa issue ng
may binanggit siya na wala na raw tayong bansa by 2028 ay dahil sa kasalukuyan ay lugmok na raw ang ating bansa. At kailangan daw ay magkaroon ng mga programa ang ating pamahalaan na magpapaunlad sa kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan. Ngayon, ang tinanong namin kung siya ba ay may balak na tumakbo sa 2028 dahil yun ang hinihiling ng kanyang mga taga-suporta, depende raw yan sa siyensya at sa matematika. Kung meron ba raw numero para siya'y manaig or manalo sa 2028, yan daw ay pag-iisipan. Sa ngayon ay hindi panahon para sabihin ang desisyon na yan. Pero narinig din natin sa mga naririto yung kanilang, of course, umaasa sila na sana ang kanilang, of course, si Vice President Sara na kanilang sinusuportahan ay tumakbo para magbigay ng, of course, pag-asa raw sa ating bayan. Bukod po doon ay sinagot din ni Vice President Sara Duterte yung tungkol doon sa si Senator Amy Marcos na nagsiskip na sa mga political o campaign sorties ng alyansa at ang ine-endorso na lamang ni Pangulong Marcos ngayon ay 11 na lamang at hindi kasama rito si Senator Amy. Ang sabi ni Vice President Sara ay nakakalungkot naman daw na humantong sa ganito. Pero nagpapasalamat siya sa senador na at least sa ngayon ay napag-uusapan yung kalagayan o yung nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo sa Senado dahil nga sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Nung tinanong namin kung may posibilidad ba na ma-adopt si Senator Amy Marcos sa alyansa o kampo ng mga Duterte dahil nga hindi na siya inendorso sa alyansa ni Pangulong Marcos, sabi po niya ay hindi niya masasagot yon dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo doon sa mga senador na yun, kundi kampo ng kanyang ama. Bukod po doon, sinabi rin ng Vice Presidente tungkol naman doon sa kung sino ang dadalo or makakarating dito sa karawan ng kanyang ama sa March 28. Sinabi niya na darating daw po rito ang common law partner ng kanyang ama na si Hanilet at ang kanyang anak na si Kitty o si Veronica. Sila po ay dadalaw dito. So binigay niya yung pagkakataon ni Vice President, binigay niya yung pagkakataon sa mag-ina na sila naman muna ang bibisita sa loob ng detention facility dahil dalawa lamang ang pwedeng makabisita sa loob sa bawat araw. At ito ay para sa abogado, isa, at para sa pamilya, pangalawa. So sabi niya dahil mas mabilis o yung limited lamang yung time ng mag-ina na dumalaw dito dahil may pasok sa eskwela si Kitty at si Hanilet naman ay may mga negosyo, kailangan nilang umalis agad. Pinagbigyan na niya na sa mismong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sila na muna ang papasok sa loob ng detention facility. At si Vice President Sara Duterte naman, sinabi niya na yung mga Pilipino na nais maghanda para sa dating Pangulo, kung meron silang mga kanya-kanyang mga gatherings, pwede naman daw nilang gawin yon at kung iimbitahan siya, free naman daw siya. So, pasarapan na lang daw po ng pagkain. So, sa ngayon, nakikita po natin na tuloy-tuloy pa rin po yung pila ng mga kababayan po natin na magpa-picture sa Vice Presidente. Yan muna ang latest na sitwasyon dito pa rin sa The Hague, Netherlands.